at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, kasama si Princess Jordan, ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagbabala sa publiko laban sa laganap na fake news, lalo na ngayong panahon ng kampanya. Pangulo, tiwala sa kakayahan ng mga Pilipino na kumilatis ng tamang impormasyon. Matinding init ng panahon, mararanasan sa ilang lugar sa bansa. Ilang eskwelahan sa Metro Manila, nagsuspende na ng klase, lalo na sa hapon. Ngayong Fire Prevention Month, Bureau of Fire Protection, pinag-iingat ang publiko sa insidente ng sunog, pakikipag-ugnayan sa mga komunidad, paiigtingin. Malacanang, tiniyak na gumagawa na ng mga hakbang ang gobyerno para mapababa pa ang presyo ng bigas. DPWH, nilinaw na hindi proyekto na administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ang gumuhong tulay sa Santa Maria Cabagan Bridge sa Isabela. Mga mapatutunayang nagkulang sa proyekto, pananagutin. At ilang ahensya ng pamahalaan may iba't ibang aktibidad sa pagdiriwang ngayong buwan ng kababaihan. Una sa ating mga balita, tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kakayanan ng mga Pilipino na kumilatis ng tamang impormasyon, lalo't laganap ang fake news ngayong panahon ng kampanya. Kaugnay niyan, pinag-aaralan naman ng palasyo ang pagbuo ng Social Media Regulatory Body. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Kakambal ng kampanya ay ang mga intriga at batuhang putik na tinatawag na fake news. Kaliwat kanan na rin yan. Kaya dapat maingat tayo mga mamamayan. Yan ang babala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng pagkalat ng maling impormasyon ngayong eleksyon. Inihalimbawa sa vlog ng Pangulo ang fake news na magdideklara umano ng martial law ang presidente. Bagay na una ng pinasinungalingan ng Malacanang at tinawag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na imbento at panibagong budol mula sa taong factory ng fake news. Hinikayat ni Pangulong Marcos ang publiko na kilatising mabuti at maging mapanuri sa mga kumakalat na impormasyon online. Ngayon, laganap na naman ang fake news at disinformation. Dapat extra ingat lumpo tayo sa mga nababasa natin online. Ang hindi aniya mapepeke ay mga programa at serbisyo ng pamahalaan para sa taong bayan. Ang katotohanan ay kampanya man o hindi, ang fake news ay laging nandyan. Kampanya man o hindi, walang pipigil sa pagseserbisyo ng ating pamahalaan. Lalo pang patitibayin ang nasimula. Lalo pang paigtingin ang pagpapaganda. Ang Presidential Communications Office pinag-aaralan ang pagbuo ng Social Media Regulatory Body na magsusuri sa mga lumalabas na content online para pigilan ang fake news. Sobra na eh. Walang nagre-regulate. Movie, television, Regulatory Commission, MTRCB, di ba? Sa movies, may nagre-regulate. Radio, may nagre-regulate. TV, nagre-regulate. Eh bakit natin pinapabayaan na puro fake news ang lumalabas sa online natin? Siguro panahon na tayo naman ay magkaroon ng regulation or at least kung hindi regulation, ipaalam sa mga vloggers, sa social media users na kayo po may responsibilidad din sa publiko. Una nang inihayag ni Palace Press Officer at Yusek Claire Castro ang pagtulak sa pagpaparehistro ng mga vlogger at social media influencer. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.
Binigyang diin ng campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na si Navota City Representative Toby Tiangco na hindi sila magpapakakampante sa pangampanya kahit pamataas sa pre-election survey ang kanilang mga pambato sa pagkasenador sa Hatol ng Bayan 2025. Ayon kay Tiangco, ikinalulugod nilang survey results pero matutukoy aniya ang tunay na survey sa araw ng eleksyon. Kaya tuloy-tuloy ang gagawin nilang pag-isikap para maabot ang mas maraming Pilipino at maiparating ang plataporma ng kanilang mga kandidato. Nakatuon aniya ang pansin ng alyansa sa ibayong pagpapalago ng ating ekonomiya, job creation at social services. Kaya't hindi aniya sila titigil para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Tiniyak ng Malacanang ang patuloy na hakbang ng pamahalaan para higit pang mapababa ang presyo ng bigas kasabay ng paghahanap din ng solusyon habang binabalanse ang posibleng epekto nito sa mga nasa sektor ng agrikultura. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Hindi kayang biglain ang pagpapababa sa presyo ng bigas sa gitna ng patuloy na pagsisikap ng administrasyon na ito ay maibaba. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, unti-unti ang ginagawang approach ng pamahalaan bilang solusyon upang maibaba ang presyo ng bigas. Mahirap naman ni Castro na gawing agad ang napakamurang presyo ng bigas gayong baka may epekto naman ito sa mga nasa agriculture sector. Ang gagawin niya dito ng Pangulo ay balansehin ang sitwasyon para maibigay kung ano ang para sa taong bayan at sa kabilang banda ay hindi naman maapektuhan ang mga magsasaka. May mga hakbang na ni Castro na ginagawa ukol dito gaya ng ginagawang pagbabagsak ng NFA rice sa mga LGU na bahagi ng aksyon ng gobyerno sa gitna ng umiiral na food security emergency. Magbabalanse talaga tayo. Magbabalanse ang Pangulo para maibigay yung dapat sa taong bayan and at the same time hindi maapektuhan masyado yung ibang sektor. Naniniwala din si Atty. Castro na pipilitin pa din kaya ng pamahalaan na maabot ang kagustuhan ni Pangulong Marcos na maging 20 pesos kada kilo ang presyo ng bigas. Ayon kay Atty. Castro, walang kwestiyon na nais ng Pangulo na maabot ang nasabing kagustuhan. Anya, sinabi naman ito ng Chief Executive ayon sa PCO official, kaya't sisikapin na niyang kayanin ng Pangulo na mapababa ang presyo ng bigas sa gayong halaga. Kaugnay nito'y muli naman binigyan din ni Castro na base sa mga nakaraang statement ng Pangulo ay kagustuhan o pagnanais lamang habang wala naman itong binanggit na pangako na maibaba sa 20 pesos per kilo ang presyo ng nasabing commodity. Nais, of course, gusto natin lahat. Kung 10 pesos nga lang, pwede, di ba? Pero, ginusto lang ito ng Pangulo. At pag sinabi niyang ginusto, pipiliting kayanin. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Patuloy ang paggaba ng crime rate sa Metro Manila. Sa ikalawang quarter ng 2025, bumaba pa ng 37.06% ang crime rate sa National Capital Region. Batay sa pinakauling datos sa NCRPO, umabot lang sa 343 ang naitalang focus crimes nitong Pebrero. Mas mababa ito ng 545 na naitala sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Sa datos naman ng Crime Information Reporting and Analysis System, bumaba ng 41.94% nitong February 2025 ang murder case mula sa 31% noong Pebrero ng 2024. Bumaba rin ng 25% ang homicide. Halos 50% naman ang ibinaba ng physical injury at rape case. Ang robbery case naman ay bumaba din ng 33.73%, habang ang theft cases ay bumaba din ng 33.62%. Nakasentro sa pakikipag-ugnayan sa komunidad ang kampanya ng Bureau of Fire Protection, BFP, kaugnay ng Fire Prevention Month ngayong Marso. Sa programang Mike Abi Live, sinabi ni BFP Fire Senior Inspector Gabriel Solano na bumaba ang sunog mula Enero hanggang ngayong March 3, 2025, kung saan halos 2,500 fire incidents o sunog ang naitala sa buong bansa. Mas mababa ito kumpara sa higit 4,000 kaso ng sunog noong nakaraang taon sa parehong panahon.
Gayunman, hindi aniya natigil ang BFP sa pagpapaalala sa publiko na mag-ingat sa sunog. Nakatulong din ang kanilang BFP modernization sa pagtugon nila sa sunog. Ngayong taon, 2025, inilunsad po natin yung ating tinatawag na 4K seminars. No? Itong 4K seminars na to, ang ibig sabihin nito ay kaligtasan ko, kaligtasan mo, kaligtasan mo, kaligtasan ko. It's a new format ng pag-lecture, pagtuturo sa mga barangay na kung saan sinisigurado natin na ating mga kababayan ay naiintindihan ang panganib na dala ng sunog. Inilunsad na ng Commission on Higher Education o CHED ang isang 21.4 million Information and Technology Project sa Romblon State University. Si Paul Jason Foss ng PIA Mimaropa sa Balitang Pambansa. Inilunsad ng Commission on Higher Education o CHED kamakailan ang Phase 3 ng Smart Isla Project ng Romblon State University o RSU na nakatuon sa pagpapaunlad ng Learners Information and Management System ng universidad. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng 21.4 million pesos at pinunduhan ng CHED sa ilalim ng Institutional Development and Innovation Grant. Dumalo sa seremonya si CHED Chairperson J. Prospero de Vera III na nagbigay diin sa kahalagahan ng pamumuhunan sa mga institusyon ng mas mataas na edukasyon, lalo na sa mga isla tulad ng Romblon. So ang expectation natin ay gagamitin nila ng maganda yung pondo at they will use it effectively para mapabilis yung pag-improve ng dekalidad na edukasyon nila. Ayon naman kay RSU President Dr. Marian Katahaymani, sa pamamagitan ng proyektong ito, nakapag-acquire ang RSU ng mga data servers, digital duplicators, computer desktops, microbiology equipment at post-harvest equipment. Ibinahagi rin ni Dr. Mani na may nakalaang 750 million pesos na pondo para sa Phase 3 ng Smart Campus Program ng Universidad sa ilalim naman ng General Appropriation Act ngayong taon. Ang proyektong ito ng Romblon State University at ng CHED ay isa lamang sa mga interbensyon ng komisyon para sa mga mag-aaral ng nag-iisang State University dito sa lalawigan ng Romblon. Mula sa Philippine Information Agency Mimaropa, Paul Jason Foss para sa Balitang Pambansa. Pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang insidente ng pagguho ng Santa Maria Cabagan Bridge sa Isabela noong nakaraang linggo. Sa panayam sa Radyo Pilipinas, sinabi ng Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Kabilang sa mga gustong alamin ng Pangulo ay kung nagkaroon ba ng korupsyon sa pagbuo ng proyekto at kung substandard na materyales ang ginamit sa tulay. Nagbabala naman si Yusek Castro na pananagutin ang sinumang mapatutunayang nagkaroon ng pagkukulang. Nagkakahalaga ng 1.2 billion pesos ang naturang proyekto na nasimula noong November 2014 at natapos nitong February 1, 2025. Ito talaga ay papaimbestigahan. Okay. Kaya kung may bahid man ng korupsyon sa nangyaring ito, mula pa noong 2014 hanggang sa ngayon, kung meron man, hindi talaga pwedeng hindi managot. Ayan, dapat Yan ang panagutin sabi ng yan. Pangulo. Oo. Nilinaw ng Department of Public Works and Highways, DPWH, na hindi sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ginawa at natapos ang disenyo at konstruksyon ng Santa Maria Cabagan Bridge. May balitang pambansa si Angela Pinalosa ng Radyo Pilipinas. Hinihintay na lang ni Public Works Secretary Manuel Bonoan ang report ng Bureau of Design at Engineering Team hinggil sa bumagsak na Santa Maria Cabagan Bridge sa Isabela. Dito kasi malalaman ang dahilan kung bakit bumigay ang Segment 3 ng tulay. Ito rin kasi ang magiging batayan para sa mga susunod na hakbang ng kagawaran, lalo't ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon sa naturang insidente. I have dispatched actually yung engineering team namin dito sa central office from the Bureau of Design at saka meron yung third-party consultant that also went there. So today they will be rendering their investigation report to me para malamin natin ang cost nito because as you know,
unfortunately, bumagsak na nung third segment ng bridge noong February 27. Paglilinaw pa ni Secretary Bonoan, hindi sa administrasyon ni PBBM nagawa ang disenyo at konstruksyon ng tulay. Sa katunayan, sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon pa nga, nangyari ang retrofitting ng Santa Maria Cabagan Bridge dahil sa mga nakita umunong problema rito noon. Inabot lang dito sa administration ni President Mark Bongbong is actually yung retrofitting. Sa ngayon, tinitingnan pa ng DPWH ang structural integrity ng tulay para mapakinabangan pa rin ang ating mga kababayan. Una nang sinabi ng Malacanang na may mananagot sakaling may mapatunayang nagpabaya sa naturang proyekto. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Angela Peñalosa para sa Balitang Pambansa. Nagkansela ng klase sa ilang lugar sa Metro Manila dahil sa napakainit na panahon o temperatura ngayong araw. Sa Caloocan City, magkakaroon ng blended learning para sa mga mag-aaral sa kinder hanggang high school sa mga pampublikong paaralan. Sa Malabon, Las Piñas, Marikina City at Maynila, walang pasok sa lahat ng antas, private man yan o public school. Sa Valenzuela, wala rin pasok ang mga kinder hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Wala rin pasok ang mga estudyante sa Lasal Green Hills mula preschool hanggang grade 3, habang asynchronous naman mula grade 4 hanggang 12, synchronous naman ang klase sa Valenzuela City Technological College habang nag-shift sa synchronous o asynchronous ang klase sa Philippine Science High School. Ang Department of Health, DOH, nagpaalala sa publiko sa mga sakit na maaring maranasan ngayong mainit ang panahon. Samantala, ilang lugar na sa Region 3 ang inilagay sa Danger Heat Index habang nag-anunsyo na rin ng class suspension at blended learning ang ilang paaralan sa Metro Manila. May balitang pambansa si Bien Manalo ng PTV. Nagpaalala ang Health Department sa publiko laban sa mga sakit na may kaugnayan sa matinding init ng panahon. Ito'y matapos i-anunsyo ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na posibleng pumalo sa 46 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila ngayong araw hanggang bukas. Sa forecast ng PAGASA, inilagay na sa Danger Heat Index ang ilang lugar sa Region 3, kabilang ang Pampanga, Nueva Ecija, Bataan at Olongapo City. Dahil dito, ilang eskwelahan na rin sa Kalakhang, Maynila ang nag-anunsyo ng blended learning at class suspension. Ayon sa PAGASA, mauuri bilang extreme caution ng temperatura kung ito ay umabot mula 33 hanggang 41 degrees Celsius, habang danger level naman kung ito ay nasa 42 hanggang 51 degrees Celsius. Ang mga ganitong temperatura ay maaaring humantong sa heat cramps o pamumulikat, heat exhaustion o pagkahapo na may mga sintomas tulad ng pagkapagod, pagkahilo, sakit ng ulo at pagsusuka, at ang nakamamatay na heat stroke. Ang heat stroke ay isang kondisyon na may pagkawala ng malay, pagkalito o kaya ay mga seizure o kumbulsyon na nakamamatay kung hindi agad maaagapan. Ilan sa pwedeng gawin sakaling makaramdam o maobserbahan ang alinmang sintomas ng heat stroke? Una, ilipat ang tao sa isang malilim at malamig na lugar at ayusin ang ventilasyon. Tanggalin ang panlabas sa damit ng tao at maglagay ng malamig na compress, ice pack, malamig na tubig o malamig na basang tela sa balata, lalo na sa bandang ulo, mukha, leeg, kilikili, pulso, bukong-bukong at singit. Payuhan ng publiko na regular na subaybayan ang mga ulat mula sa PAGASA at gumawa ng mga hakbang para makaiwas laban sa sakit na ito, kabilang ang pag-inom ng maraming tubig, pag-iwas sa iced tea, soda, kape o mga inuming may alkohol at paglimita sa oras na ginugugol sa labas sa pagitan ng 10 a.m. hanggang 4 p.m. Gumamit rin ng proteksyon sa araw tulad ng sombrero, payong at sunblock. Pinapayuhan din ng DOH ang publiko na agad na makipag-ugnayan sa emergency services sakaling makaramdam ng mga sintomas at huwag nang hayaan pang lumala ang sitwasyon. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Kasabay ng selebrasyon ng National Women's Month, tiniyak ng liderato ng Kamara na paigtingin pa nila ang pagpasa ng mga panukalang batas na nagsusulong ng kapakanan at proteksyon ng mga kababaihan sa bansa. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez,
Hindi lang pagdiriwang ang layon sa okasyong ito, kundi isa itong call to action. Tuloy-tuloy aniya ang gagawing pagtutok ng Kamara sa mga panukalang tutugon sa mga pangangailangan ng kababaihan at susugpo sa diskriminasyon at karahasan sa bansa. Sa flag raising ceremony sa Kamara, ganito rin ang giniit ni House Committee on Women and Gender Equality Chair Geraldine Roman at Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. This Women's Month is a time for celebration, reflection, and action. It is a moment to recognize how far we have come and how much further we must go. Kaya naman ngayong buwan ng kababaihan, dapat tayong tumindig at magkaisa para labanan ang lahat ng forma ng karahasan sa kababaihan at mga bata. Ngayong Women's Month, kinilala ni Senador Amy Marcos ang malaking papel at ambag ng mga kababaihan sa ating lipunan. Samantala, isang aktibidad naman ang ikinasahan ng inyong telebisyon ng bayan ngayong araw. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. Women Feed the World. Yan ang katagang sinabi ni Senator Amy Marcos sa inaugurasyon ng 2025 National Women's Month sa Department of Agriculture kaninang umaga. May tema ang buwan ng kababaihan na babae sa lahat ng sektor. Aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Food preparation. We're all fully aware that women have been the primary food preparers throughout history. And for food security, it is women who make the sacrifice and make the contributions to make certain that there will be food for every table, that they are able to make every family fully nourished and grown. Ang kababaihan din aniya ang nangunguna sa home agriculture at maging sa retailing sa merkado. Sa pagpapahusay ng sektor ng agrikultura, malaking bagay ang partisipasyon ng kababaihan sa pagtungo sa digital agriculture. Dumalo sa ribbon cutting si DA Secretary Francisco Tiularel Jr., Dr. Lionel Dabadi at ambassadors mula Ireland, Malaysia, Romania, South Africa at Australia. Iprenesenta naman ni Secretary Laurel kay Senator Amy at ilan pa mga panauhin ng mga local-made food products. Samantala, kasabay din ang pagdiriwang ng National Women's Month. Pinangunahan ng PTV Gender and Development Focal Point System o PTV-GFPS ang Fairy God Natin To Part 6 bilang pagsuporta sa nasabing selebrasyon. Layo ng 5-day activity na itampok ang mga produkto ng empleyado ng People's Television at mga partners ito habang isinusulong ang women's empowerment at pagkakapantay-pantay. Bukas sa publiko ang fair at mayroon ding booth rentals para sa mga nagnanais magbenta ng produkto. Magtatagal ang Fairy God Natin To mula March 3 hanggang 7 at maaaring bisitahin sa PTV Broadcast Complex, Visayas Avenue, Quezon City. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Tiniyak ng Zamboanga City Medical Center na abot kaya ang tradisyonal, complementary at integrative medicine services na alok sa bagong bukas nilang center. Alamin natin ang mga alok na serbisyo rito sa Balitang Pambansa ni Justin Bulano ng Radyo Pilipinas, Zamboanga. Mas inilapit pa sa mga residente ng Zamboanga City ang traditional medicine. Operational na kasi ang bagong Urgent Care and Ambulatory Service o Bukas Center sa West Terminal State University sa Barangay Baliwasan. Bahagi yan ng pinalawak na Traditional Complementary and Integrative Medicine o TCIM services ng Zamboanga City Medical Center. We have pediatric patients, those who have developmental delays. So not just autism spectrum disorder, to those with musculoskeletal disorders, yung mga masasakit ng likod. We also have for osteoarthritis, yung masasakit yung mga tuhod. Mga frozen shoulder, yung nahihirapan yung mobility. We also have for migraine. Bukod dyan, mayroon ding acupuncture, dry cupping o ventosa, wet cupping o hijama at electroacupuncture sa Bukas Center. Paglilino ng ZCMC, hindi pamalit ang TCIM sa conventional medicine. Sa halip, nagtutulungan pa nga ang mga espesyalista gaya ng pediatrics, neurology at neurodevelopmental pediatrics para sa kapakanan ng mga pasyente.
Pagtitiyak ng CCMC, sinisiguro nila na abot kaya at accessible ang mga nasabing serbisyo para sa mga interesado mag-avail sa naturang pasilidad. To those na hindi po maka-afford sa private, so they can go here with us. They can apply also sa mga wala tayong pangbayad. So we can offer this for free if they are willing to avail the services of the government. Mula sa Radyo Pilipinas Zamboanga, Justin Bulanon para sa Balitang Pambansa. 3 bagong naitalang uri ng wild birds ang kinumpirma ng DENR Eastern Visayas matapos ang isinagawang faunal assessment. Si Frederick Homeres ng PIA Eastern Visayas sa Balitang Pambansa. 3 bagong dokumentadong uri ng ibon na kung tawagin ay Philippine Bulbul ang natuklasan sa Mahagnaw Volcano Natural Park na sakop ng mga bayan ng Lapas at Burawin sa Leyte. Ayon sa Department of Environment at Natural Resources, ito ay bahagi ng 77 uri ng ibon na matatagpuan sa lugar. Sa sinagawang pagsusuri ng Protected Area Management Office ng DENR, kasama na ang UP Lirman at Energy Development Corporation. Nakumpirma ang presensya ng mga naturang ibon maliban sa Philippine Bulbul o mas kilala sa tawag na tagbaya at pago. May iba pang ligaw na ibon na ang nasa pangangalaga ng DENR. Ayon kay Kim Nardo Lumanas ng DENR, may mga uri ng ibon na hindi alam ng mga tao kung kaya't kailangan palakasin ang edukasyon upang pangalagaan ang kanilang tirahan. Kabilang na dito ang Philippine Wild Duck, Philippine Hanging Parrot at Philippine Pukpuk. So endemic here, Philippines, tagbaya, local name and iya. Then we have the yellow-wattled bulbul na bago lalat natin na record. Ang kabulig natin ng kuan, UP Diliman, through the help of Energy Development Corporation, aton conservation efforts. Tas ang aton yellow-wattled bulbul or they call it the parago or pago. Pago. So these are frugivores. Kabilang sa mga hakbang ng DENR ay ang pagpapanumbalik ng kagubatan, ang pagpapatupad ng batas at pagpapalakas ng ecotourism program para protektahan ang likas na yaman ng Mahagnaw Volcano Natural Park. Mula sa Philippine Information Agency, Eastern Visayas, Frederick Homeres, Balitang Pambansa. Ilang ahensya sa ilalim ng PCO tiniyak na sasailalim sa evaluation. Ito'y kasabay ng balitang balasahan sa tanggapan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Claysel Pardilla ng PTV Live. Claysel. Alan, tiniyak ng Presidential Communications Office na sasailalim sa evaluation ang mga ahensya na nasa ilalim ng PCO. Sa harap ito ng sinasabing balasahan sa loob ng ahensya. Kamakailan lamang inatasan ng Malacanang ang lahat ng mga itinalagang opisyal sa ilalim ng Presidential Communications Office na magsumite ng courtesy resignation. Layo nitong bigyan ng kalayaan ang bagong talagang pinuno ng PCO na si Jay Ruiz na bumuo ng kanyang sariling team at direksyon upang magampanan ang kanyang tungkulin. Sabi ni Secretary Jay Ruiz, karaniwan naman itong nangyayari at bilang pinuno ng ahensya ay nararapat lamang anya na magkaroon siya ng mga taong kanyang pinagkakatiwalaan. Pero paglilinaw ni Ruiz. Assess natin kung ano yung nagawa nila, kung ano ng bawat opisyal. Proper evaluation. Kumbaga, kahit naman sa ordinary na kumpanya, di ba? May bagong pasok, aalamin mo, ano ba nagawa nito? Maganda ba ito nagawa niya o hindi? Dapat anyang matugunan ang mga lumalabas na leakage o dokumentong dapat ay confidential. Muli ring iginiit ni Ruiz na nakasentro ang PCO sa paghahatid ng tamang impormasyon na makatutulong sa taong bayan. Samantala, sa isang press briefing sa Malacanang, nilinaw ni Palace Press Officer at UC Claire Castro na nasa proseso na ng pagdadivest si PCO Secretary Ruiz. Ito ay ang pagkalis o pagbibitiw sa kanyang pribadong negosyo, investment at iba pang financial interest para maiwasan ang personal na interes sa pamamahala sa gobyerno. Alinsunod aniya sa batas ay may 60 araw ang isang opisyal upang tuluyang makapag-divest.
Puspusan aniya ang PCO sa paglaban sa fake news, lalo na sa mga troll armies na binabayaran para magkalat ng maling impormasyon. Kabilang sa mga gagawin ay ang patuloy na paglaganap ng mga totoong balita at pagsasagawa ng fact-checking sa mga impormasyon. Samantala, tinalakay rin sa nasabing pulong balitaan na iimbestigahan ng Malacanang ang umano'y pagtanggap ng donasyon ng ilang pulis mula umano sa Chinese spy. Hindi rin palalagpasin ng palasyo ang umano'y pagpapadrino sa mga Chinese na nauugnay sa krimen. Samantala, siniguro rin ng Malacanang na pinaghahandaan na ng pamahalaan ang epekto ng matinding init ng panahon. Yan na muna ang pinakahuling balita. Balik sa'yo, Alan. Maraming salamat, Clazel Pardilla mula dyan sa Malacanang. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Kasama si Princess Jordan ng IBC, ako naman si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa.